Magandang gabi po. Nagbitiw na sa pwesto si DILG Undersecretary Rico Puno sa gitna ng mga kinasasangkutan niyang kontrobersya at sa kauna-unahang pagkakataon. Nagsalita na si Puno kaugnay sa iba't ibang isyong ipinupukol sa kanya. Kabilang na ang isyu sa pagbili ng baril ng Philippine National Police, ang pagkadawit niya umano sa weteng at ang pagpunta niya sa condominium unit ni Secretary Jesse Robredo nang mabalitang nawawala ang yumaong kalihim. Nakatutok si Jessica Soho, eksklusibo. As Undersecretary for Peace and Order in the DILG, I am entrusted with duties and responsibilities that involve strict confidence, security, and protocol. Violating the confidential nature of my duties may expose people to danger or jeopardize critical operations. Hence, I am duty-bound to act with restraint and circumspection even when subjected to personal attacks in the mass media. This is why I have opted not to react to the speculative accusations that have been hurled against me by some media organizations. I believe that I have carried out my assigned duties to the best of my ability. Moving forward, I have resigned as DILG Undersecretary to support the President's decision to give a free hand to the incoming Secretary in forming a new team. I wish to thank President Aquino for his trust and confidence in giving me the opportunity to serve our country and people. Ano po ba talaga ang nangyari? Kasi we know for a fact na pumunta kayo sa opisina ni Secretary Robredo, pumunta kayo sa kanyang condominium unit. Later on, sinabi ni Presidente Aquino in Russia sa APEC Summit na those were upon his instructions, pero hindi yung pagpunta ninyo dun sa condominium unit ni Secretary Robredo. Bakit kayo pumunta doon? Very specific yung order sa akin ni Presidente. I-secure mo yung mga offices. Kailangan walang mga dokumentong lalabas, makakopya, or masisira. Maraming tayong mga nandyan na dokumento, marami akong pinagagawa kay Secretary Robredo na hindi dapat mailabas at makopya or masira. So, the instruction was to secure the office and secure all the documents. Meron sinabi sa akin na meron din mga dokumento doon. Kaya kami nagpunta doon, prudence dictates, nakasama yon na sinabi ni ng Presidente, may mga dokumento, pati yon i-secure mo. Sinabi niya na pupunta rin kayo sa... Hindi niya sinabi na pumunta ako. But the documents are there in the condominium. Hindi naman ako pumasok doon eh. Si Colonel Tanseco lang ang pumasok at sinabihan nga yung katulong. Later in the afternoon, it was Secretary De Lima who went up there also and saw that there were documents there. Certain na documents na hindi ko alam kung anong laman nun. Okay, ang suspicion po ngayon at speculation, kaya kayo nagpunta doon, dahil meron kayong mga dokumento na gusto nyong i-safekeep because those documents pertain to investigations being conducted by Secretary Robredo against you. Wala akong alam na investigasyon ginagawa sa akin. Diretsahan. Iniimbestigahan ho ba kayo ni Secretary Robredo in relation to weteng and the alleged overpricing of guns for the PNP? Hindi ko alam kung meron investigasyon sa akin. Yung mga reports about the firearms, I give him regular reports. Kasi noon pa, sinabi ko sa kanya, inako ko na lahat yung bidding process natin dito. Kung meron magkakamali dyan, ako lahat ang may kasalanan. Kung sa weteng, hindi ko alam talaga yon. Wala akong alam dyan. Tapatan ho. Kasi na-raise na rin ho itong weteng sa inyo in the past eh. Yes. Allegedly, kayo ay pumoprotekta sa mga weteng lords, kayo ay involved sa pangolekta ng weteng money, etc. Meron nga ho ba kayong involvement sa weteng? Involved ho ba kayo sa weteng? Wala ho kaming, wala akong kinalalaman dyan, wala akong hinihingi, wala rin akong pinoprotektahan tao, at wala rin akong kakilala na nagpapaweteng. How about sa pagbili raw po ng mga baril na allegedly overpriced? At Presidente daw po mismo nakadiskubre by googling in the internet no, na overpriced yung mga binibiling baril ng PNP. Alam niyo po, yung mga kwan na yan, isa yan doon sa mga inutos sa akin ni Presidente. Kaya yun ang binantayan namin.
Yung Bids and Awards Committee, I sit there as an observer. And I observe. Andun lahat. Kompleto po. Napakagaling po ng ating Bids and Awards Committee. Hindi ko malaman kung ano yung sinasabi na overpriced. Everything dito sa mga baril na to is above board. Yes. And hindi kayo involved sa pag-overprice nitong mga to. Kasi ganun ang pinatutunguhan ngayon ng mga Unang-una usap-usap. po, hindi po overpriced na Okay. sinasabi ko. Apo. At nakikita namin na tama yung bid. Medyo, kasi it's because of our taxation and our bidding processes that there are requirements with regards to cost of money. Binabasahan din po ng mali siya yung pagpunta nyo sa Israel. Yung pagpunta ko sa Israel, kwan ho yun. Bakasyon po ng aking pamilya. So you were okay with Secretary Lahat po ng Robredo? mga Kasi kwan namin. nagkaroon ho yata kayo ng hidwaan nung hostage crisis sa Quirino Noong Grandstand. lang, kasi parehas kaming bago noon hindi pa namin hindi pa masyadong malinaw yung aming yung aming responsibilidad O sino ba talaga dito, paano natin nunukan yun. Kaya nag-uusap kami. Kung okay ho kayo, bakit ho lumabas lahat ng ito ngayon? Lahat nung pagsuspetsa nga ho sa inyo? Yun ang hindi ko lang maintindihan kung bakit merong gustong manira sa akin at gawan ako ng napakaraming istorya. Siguro baka merong conspiracy or what mangyayari na alam nila na ako hindi sasama kung ano man ang mga pinaplanong masama. Pero wala ho kaming pinaplanong masama ni Secretary Robredo. Maganda po ang aming relationship. Ngayon, araw na ito kayo nag-resign. Pero according to information that I received, matagal na raw ho pala kayong on the way out even before Secretary Robredo died in that plane crash in Masbate. Yes. Totoo ho ba yun? Oo, kasi natapos ko na yung mga pinagagawa sa akin ni Presidente. Actually, ito sa atin lang, ngayon ko lang sasabihin yun dahil kami ho ni Secretary Robredo magkasama kami noong August 18 sa Cebu. At habang nandun kami sa stage at meron na mga tao, kaming dalawa ang guest speaker doon, at nagbubulungan kaming dalawa. Sabi ko nga sa kanya, boss, nabili na natin yung mga baril. Okay na yung PNP. Tapos na po ang trabaho ko kay Presidente. So nagpaalam kayo kay Secretary Robredo that you were on your way out? Yes. At ako'y tapos na po ang aking fan. Yun ang sinabi ko sa kanya. Anong sabi ho sa inyo ni Secretary Robredo? Talaga, sabi niya ganyan. Boss, yun na talaga ang kwan ko, sabi niya. Okay, sabi niya ganyan. But, actually, nakaprepare na nga nun before that Okay, kung hindi kayo tigabalay o makabalay group, Samar group ho ba kayo? Hindi pa. Tinatanong na niya sa akin doon. Ako po sa Times po ako Taga Times Street kayo. Ibig sabihin, Kami tiga-Tarlac din. how true that you will take a bullet for the president? Ganun daw Anytime. ganun kalalim po ang pagkakaibigan niyo? Anytime. Sabi So kayo niya ang sa kanya. kabarilan who will take the bullet for him? Anytime yon. May imbitasyon ho sa inyong pumunta sa Senado. Nakabakasyon na ako at hindi ko alam kung saan napadala yung imbitasyon So hindi kayo pupunta? Hindi ko pa nakikita yung imbitasyon. Abangan ang kabuoang panayam ni Jessica Soho sa nagbitiw na DILG Undersecretary Rico Puno sa State of the Nation sa GMA News TV mamayang gabi.